Sandali lang. Pigil niya sa amin. Ate, teka lang. May gusto pang sabihin niyo lalaki. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Huwag mo siyang pansinin. Sabi ko kay Karen. Pero ate, pagtutol niya. Huwag na makulit, Karen. Inis na saad ko. Hindi na siya nagsalita. Naabutan kami ni tatay at hinarangan ng daraanan namin. Please, gusto ko kayong makausap. Anya, napatingin ako kay nanay. Masama ang tingin niya kay tatay. Ano pa ba dapat natin pag-usapan, Diego? Umalis ka na. Pagtataboy sa kanya ni nanay. Hindi ko aalis hanggat hindi ko kayo nakakausap. Pagmamatigas ni tatay. Bumaling sa akin si tatay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Ngayon na nakaharap ko na si tatay, mas nanaig sa akin ang puot at galit ko para sa kanya. Mga anak. Bigla ako niyakap ni tatay. Halata sa kanya na masaya siyang makita kami. Hindi agad rumirehistro sa akin ang pagyakap sa akin ni tatay ng mahigpit. Hindi rin nagtagal dahil tinula ko siya. Nanariwa sa isip ko yung panahon na iniwan niya kami. Wala kang karapatan na sabihin na anak mo kami. Pinabayaan mo kami. Galit na ani ko sa kanya. Nalungkot si tatay habang pinagmamasdan kami. Ate, siya ba ang... Hindi ko na tinapos sa sasabihin ng kapatid ko. Hindi namin siya kilala ni nanay. Tara na po. Nagmamadali kami naglakad. Hindi na kami sunundan ni tatay. Pagkatapos ng lahat, bumalik sa isip ko ang lahat. Yung pangako niya sa akin na babalikan niya kami. Pagpalit niya sa amin para sa ibang babae. Para sa akin wala na akong ama. Wala na kaming ama ni Karen. Si nanay lang ang magulang namin. Namasyal kami. Winaglit ko sa isip ang pagkikita namin ni tatay. Nagpaalam sa akin si Karen na magbabanyo lang. Naupo kami sa bench ni nanay. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ang tatay mo. Sinulyapan ko siya. Nay, hindi ko siya ama, okay? Patay na ang ama ko. Niyakap ako ni nanay. Ngayon na alam niya na kung saan ka nagtatrabaho. Baka guluhin niya ikaw at mas lalo ng kapatid mo. Puno ng pag-aalalang sabi ni nanay. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ako papayag na makakalapit siya sa akin o kahit nasa kapatid ko. Paninigurado ko. Pagkatapos ko magbanyo ay nagulat ako na makita ang lalaking kausap kanina lang nila ate. Hindi inaalis na lalaki ang tingin niya sa akin. Nang makalapit siya ay agad niya akong niyakap. Yung sobrang higpit. Anak. Anya, naitulak ko siya dahil sa pagkabigla ko. Anak? Pag-uulit ko, naluluha niya akong pinagmasdan. Yes, anak kita. Makikita sa kanya sobrang saya na makaharap ako. Sorry po, pero kailangan ko na umalis. Nalagpasan ko siya pero pinigilan niya ako. Please, mag-usap tayo. Umiling ako. Magagalit sa akin sa ate kapag nalaman niyang nakausap kita. Sagot ko. Matindi ang galit ni ate sa sarili naming ama. Naintindihan ko ang kapatid ko pero merong parte sa buhay ko na gusto ko rin makilala si tatay. Alam kong galit kayo sa akin pero maniwala ka anak. Binalikan ko kayo pero wala na kayo sa dati nating bahay. Gusto kong bumawi sa inyo anak. Paliwanag niya. Sa totoo lang, hindi ko po alam ang dapat na sabihin sa inyo kasi wala pa ako nung iniwanan mo kami. Nakita ko sa likuran niya sa ate Chloe kasama si nanay. Nanlaki ang mata ko. Paniguradong gulo na naman ito. Karen, humarap ang lalaki kay ate. Masama ang tingin na ipinukol sa kanya ni ate Chloe. Bakit mo kinakausap ang kapatid ko? Hinila ko ang kamay ni ate. Hindi nagpatinag sa ate. Umalis na tayo ate. Ayokong magkagulo. Gusto ko lang kayo makausap. Pakiusap ni tatay. Nanguuyam na tumawa sa ate. Anong kasinungalingan ba sasabihin mo? Pati tong kapatid ko guguluhin mo? Umalis ka na. Total nagawa mo na yan sa akin noon. Hinawakan na lalaki ang kamay ni ate. Anak, please. Nakikiusap ako sa inyo. Please, kausapin niyo ako. Matagal ko na kayong hinahanap. Nakasali na si nanay. Umalis ka na, Diego. Hindi pa ba sabat na pinabayaan mo kami? Tapos eto, gusto mo kausapin ng mga anak ko? Masama ang tingin na pinukol ni tatay kay nanay. Hindi lang ako may kasalanan dito, Marie. Kaya huwag kang magbalinis. Matagal ko na kayong pinapahanap. Nangungulila ako sa mga anak ko sa bawat taon na lumipas. Inilayo mo sila sa akin.
Malakas na sinampal ni nanay si tatay. Wala akong ginawa sa'yo, Diego. Ikaw ang nag-iwan sa amin. Ako pa talaga ngayon nasisisihin mo? Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang nagbigay ng rason para maggalit kami sa'yo. Inawat na ni ate si nanay. Tara nanay, nag-aaksal lang tayo ng oras dito. Iniwan na namin ang tatay. Nalungon ko siya at nagkatitigan kami. Nakikita ko sa mga mata niya ang pangungulila. Kahit ako rin naman ay matagal ko nang pinapangarap na sana'y makilala ko na ang tatay. Ngayon nagpakita na siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Masaya ako kahit papaano dahil alam ko na ang itsura ni tatay. Nakauwi na kami sa bahay. Pagod na pagod ang isip ko. Ate, siya ba si tatay? Humarap ako kay ate. Napahinto sa pag-inom ng tubig sa ate Chloe. Huwag mo nang tanungin, Karen, dahil alam mo na ang sagot sa tanong mo. Pero ate, gusto kong malaman mismo sa'yo. Sinamaan ako ng tingin ni ate Chloe. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na huwag kang tanong ng tanong? Nagbaba ako ng tingin. Nagagawa na ako sa gawa ni ate sa sobrang galit niya kay tatay. Bakit maayaw niyo makilala ko sa tatay? Lumapit sa akin si nanay. Anak, lumayo ako sa kanya. Naluha ako habang pinagmamasdan sila. Bumalik na si tatay, ate. Bakit gusto mo siyang lumayo ulit sa atin? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Karen? Pati sa ate ay hindi na napigilan ng emosyon. Tumango ako. Oo, ate. Matagal ko nang tinatanong sa inyo si tatay pero hindi niyo ako masagot. Ngayong nakita na natin siya, bakit pinapalayo mo siya sa atin? Alam mo ba sabi niya sa akin na mabawi siya sa atin? Bahagyang natawa si ate. Naniwala ka naman. Bakit hindi, ate? Sagot ko. Karen, matalino ka. Paganahin mo yung utak mo. Utang na loob. Ayoko nang makarinig sa bahay na ito ng tungkol sa lalaking walang kwenta. Ate, please. Hinawakan ako ni nanay. Sa inis ko ay napalakas ang hawi ko. Nabigla ako. Agad na lumapit sa amin sa ate at nasampal ako. Dinuro ako ni ate. Napahawa ako sa pisngi ko. Feeling ko naman hihid ang buong pisngi ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Ngayon ako napagbuhatan ng kamay ni ate. Pati siya'y nagulat sa ginawa niya. Nang dahil sa lalaking yun nagawa mong saktan si nanay. Ate, hindi niyo kasi ako naiintindihan. Salit-salitan ko silang tinitikan. Mahirap ba na kahit minsan ay makinig sila sa akin? Lagi ako sumusunod sa gusto nila dahil ako ang bunso. Anong hindi, Karen? Kahit sang anggulo mo tingnan, may ginawa pa rin siya sa atin. Nahihirapan na sabi ni ate. Hindi niya alam ang tamang salita. Bakit magalit na galit ka kay tatay? Bakit hindi mo dala siya patawarin? Bumalik na siya, ate. Gusto niya tayong makasama. Huminga ng malalim sa ate Chloe. Tama na, Karen. Please lang. Kahit ano pa sabihin ko sa'yo, hindi mo ako maiintindihan. Tatalikod na sana si ate na magsalita ako ulit. Eh di paliwanag mo na maayos, ate. Patawarin mo na si tatay, ate. Ayaw mo bang makasama natin siya? Bumalik na siya sa atin pero pinagtutulakan mo siyang palayo. Dagdag ko pa. Humarap sa akin si ate at nakikita ko sa mga mata niya ay lungkot at disappointment. Alam mo kung bakit, Karen? Kasi nung nakita ko siya ulit, umalik lahat sa akin yung sakit. Sakit na iniwan niya tayong pamilya niya at sumama siya sa ibang babae. May iba na siyang pamilya, Karen, naiintindihan mo ba? Iniwan niya tayo para sa ibang tao. Tapos ang gusto mo, patawarin ko na lang siya ng ganun kadali. Pasuko nang sabi ni ate. Hindi ko makasagot. Tama na, Karen. Huwag mo na ipilit. Padabog ako umalis sa harap nila. Narinig ko ang impit na iyak ni nanay. Pinahid ko ang luha. Napapikit ako dahil sa sobrang pagod. Katatapos lang namin maglinis. Nagpapahinga muna kami ni Helen bago kami umuwi. Absent si Calvin dahil may problema sa company niya. Pagkatapos namin magpahinga ay nagsara na kami ng cafe. Ay Chloe, bukas na lang ulit. Mag-iingat ka. Tumango ako at ngumiti. Ikaw din. Umalis na si Helen. Napabuntong hininga na lang ako. Ang problema ko ngayon ay si Karen. Ang tigas talaga ng ulo ng kapatid ko.
Kapag may gustuhin kasi siya ay ipipilit niya. Hindi ko pa napapatawad ang lalaking iyon sa pangiiwan niya sa amin. Madali lang para kay ate na tanggapin si tatay dahil hindi nito alam ang lahat. Kung gaano kasakit na maiwan ng taong mahal mo. Napahinto ako sa paglalakad nang may humintong kotse sa harap ko. Lumabas si tatay na seryoso ang tingin sa akin. Kinunutan ko siya ng noo. Pwede ba tayo mag-usap, Chloe? Natawa ako at matapang siyang hinarap. Kilala mo pa pala ako. Anak, please. Iwinaksi ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Matagal nang patay para sa akin ang ama ko. Kaya utang na loob. Masaya na kami. Bakit kailangan mo pa kaming guluhin? Nang dahil sa iyo kaya nagagawa ng saktan ni Karen sa nanay. Galit na sabi ko sa kanya. Nandito ako para makausap ka, Chloe. Matagal ko nang gustong makasama ka. Pati na rin ang kapatid mo. Gusto kong bumawi sa inyo. Tumira kayo sa bahay. Ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Matagal ko nang inaasam na makita kayong magkapatid. Paliwanag niya. Sa tingin mo sasama kami sa'yo? Katulad nga ng sabi ko, patay ng tatay ko. Pag-uulit ko. Tila nasaktan sa tatay. Wala akong pakialam. Dapat lang na maranasan niya yung sakit na naramdaman ko. Chloe, anak, please. Pakausap niya. Hindi ako titira kasamang kabit ng asawa ko. Napatigil si tatay sa sinabi ko. What do you mean? He asked. Ngayon ko lang na-realize na ikaw yung ama ni Jane na nag-alok sa akin ng malaking halaga para hiwalayan ng asawa ko. Pag-amin ko. Chloe, banggit ni tatay sa pangalan ko. Hindi ko mapigilan ang sariling maluha. Gusto kitang patawarin pero hindi ko kaya. Iniwan mo na nga kami. Pati ang pagsasama namin ng asawa ko. Isa ka sa dahilan kung bakit hindi maayos ang relasyon namin ni Anthony. Oo, ako si Chloe. Chloe Melendez. Ang gusto niyo mawala sa buhay ni Anthony. Hindi makaimik si tatay. Maras kong pinahid ang luha ko. Tandang-tanda ko pa ang araw na iyon. Bago ako umalis sa bahay namin ni Anthony, may kumausap sa akin na secretary ng ama ni Jane. Nag-offer sila ng 1,000,000 ulit kapalit ng unang pagpapalaya ko sa asawa ko. Hindi sila tumigil para pumayag ako. Mahal ko ang asawa ko kaya paulit-ulit ko rin tinanggihan. Para tuluyan na makuha sa akin ni Jane si Anthony. Halos pakalimutan ko na iyon pero ngayong alam ko na kung sino ang lalaki sa likod noon. Para ako nalumo. Mas dumagdag ang sakit at puot sa puso ko para sa kanya. I'm sorry. Hindi ko alam, anak. Nauutal niyang sabi. Paano hindi mo alam? Sigurado kung pinaimbestigahan mo muna ako. Lahat ng tungkol sa akin. Galit na sagot ko. Pangalan mo lang ang alam ko. Hindi ko na inalam ang buong pagkatao ng asawa ni Anthony. Tanging pangalan mo lang. Nahihirapan na paliwanag ni tatay. Nung nagkita tayo sa cafe, kasama mo si Anthony at Jean. Hindi mo nga ako nakilala. Siguro dahil wala naman talaga kaming halaga sa'yo. Hindi mo nga makilala ang anak mo. Puno ng hinanakit na saad ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nilagpasan ko na siya. Muli akong humarap kay tatay. Kung papipiliin ka, sino sa amin ni Gina mas mahalaga sa'yo? Paano kung ako naman makiusap sa'yo na kausapin mo si Jake at pilitin mo siya lumayo sa asawa ko? Magagawa mo ba yun para sa akin? Hamon ko sa kanya. Walang namutawing salita na lumabas sa bibig ni tatay. Doon ko na-realize na mas matimbang ang pagmamahal niya kay Jane kaysa sa akin. Napahawa ako sa bandang puso ko. Paulit-ulit na nananariwa sa alaala ko ang lahat. Mga malulungkot at masayang alaala ko sa aking ama. Hindi ko akalain na si tatay ang ama ni Jane. Ang babaeng karibal ko sa asawa ko ay kapatid ko pala sa ama. Kaya pala same kami ng apelido. Ngayon ko napagtanto na siya si Mr. Diego Amores. Ang ama ko na nang iwan sa aming pamilya niya. Hindi ko mapigilan ang sariling matawa. Sinalo ko na lahat ng kamalasan sa mundo. Paano ko pa malalagpasan na lahat ng ito? Nay, bakit ka umiiyak? Lumapit ako kay nanay. Kakarating ko lang galing sa trabaho.
Napayakap siya sa akin. Anak, sumama ang kapatid mo sa tatay mo. Ano? Gulat na sabi ko. Nay, paano nangyari yun? May inilabas siya sa bulusan na suot niya. Wala na siya dito pagka-uwi ko. Nakita ko tong sulat niya. Anak ang kapatid mo. Umiiyak na saan ni nanay. Binasa ko ang sulat ni Karen. Pagkatapos kong mabasa ay nalukot ko ang papel sa galit. Dito ka lang, Nay. Iuuwi ko si Karen. Nagmamadali akong umalis. Sumakay ako ng taxi at nakarating din sa bahay ni tatay. Mabuti na lang at naalala ko pa ang sinabi sa akin ni Anthony kung saan nakatira si Jane. Ilang beses kong pinindot ang doorbell. Maya-maya lang ay lumabas ang katulong. Anong sadya niyo, ma'am? Sanilip ko ang likuran niya. Ako si Chloe. Nandito ang kapatid ko. Kailangan ko siyang makausap. Napatango ang babae. Si Ma'am Jane po bang kapatid mo? Umiling ako. Hindi ko matatanggap na kapatid ko ang mga agaw na iyon. Nandito ang kapatid ko ni si Karen. Please, pakisabi sa kanya nandito ang ate Chloe niya. Pakiusap ko. Napakamot ang babae. Kapatid niyo ho ba yung kasama ni Sir Diego kanina? Tumango ako. Oo, yun nga. Sagot ko. Sandali lang ho, ma'am. Sinara niya ang gate. Hindi rin nagtagal ay bumalik din siya kasama si tatay. Chloe, anak. Mabutit nandito ka na. Pasok, anak. Natutuwang anya sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Nasaan ang kapatid ko? Gigil na saad ko. Nandun sa kwarto niya. Nagpapahinga. Ilabas mo siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Agad akong umiwas sa kanya. Huwag mo kong hahawakan. Nakita ko nasaktan siya sa ginawa ko pero wala pa ito sa ginawa niya sa amin. Gusto ko na umalis dito kaya palabasin mo ng kapatid ko. Ate? Sumilip ako sa likuran ni tatay. Karen, hinila ko siya. Anong ginagawa mo dito, ate? Takang tanong niya. Ako ang dapat na nagtatanong sa iyo niyan. Bakit ka nandito? Uuwi na tayo. Hinawakan ko siya sa kamay. Naglakad ako pero napatigil din. Karen, bakit? Tinanggal niya ang pagkakahawa ko sa kanya. I'm sorry ate pero hindi ako sasama sa iyo. Nalaki ang mata ko sa gulat. Ano? May tumulong luha sa mga mata niya. Ate, sorry. Dito lang ako kay tatay. Hindi ako makagalaw. Gulat na gulat ako sa mga sinasabi ni Karen. Kaya niya talaga kami ipagpalit ni nanay kay tatay. Seryoso ka, Karen? Hindi na ako natutuwa, Karen. Umalis na tayo dito dahil naghihintay na sa atin si nanay. Galit na sabi ko. Ate, please. Dito lang ako kay tatay. Hindi ko siya iiwan. Seryoso talagang kapatid ko. Akala ko'y nakikipagbiruan lang siya pero hindi. Sigurado na siya. Napalayo ako sa kanya. Ate, I'm sorry. Anya habang umiiyak. So, mas pinipili mo siya kasi sa amin ni nanay? Hindi sumagot si Karen at napayo ko. Ate, I'm so sorry. Hinawakan ko ang kamay ni Karen at kinaladkad siya. Humabol sa amin si tatay. Hinawakan nito ang kamay ko at pinaghiwalay ang mga kamay namin ni Karen. Huwag mong pilitin ang kapatid mo, anak. Bitiwan mo ako. Galit na sigaw ko sa kanya. Huwag mo akong tatawaging anak. Nalilisik ang mata ko sa galit. Ate, siya pa rin ang tatay natin. Nasampal ko si Karen. Nabigla ako sa ginawa ko. Agad siyang dinaluhan ni tatay. Mamili ka, Karen. Ako at si nanay o ang lalaki niyan. Napatingin ang kapatid ko kay tatay. Ate, huwag namang ganito. Nahirapang anya. Kung talagang mahalaga kami sa iyo, Karen, hindi ka na dapat nahirapang mamili. Dahil sa kanya, kaya mo kaming iwan. Kami ni nanay na nag-alaga sa'yo magmula nang iwan niya tayo. Hindi ko na itinuloy ang sasabihin ko. Ayoko isumbat sa kanya lahat ng sakripisyo namin ni nanay para maging maayos ang buhay niya. Umalis na ako. Total mas mahalaga sa kanya ang lalaking iyon. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si nanay na nakatulala. Lumapit ako sa kanya at yumakap. Pagod na pagod ang isip ko. Pati si Karen ay dumagdag sa problema ko. Nasaan ang kapatid mo?
Bakit hindi mo siya kasama, Chloe? Humarap ako kay nanay. Sorry, Nay. Hindi ko kasama si Karen. Mas pinili niyang makasama sa tatay. Mapait na napangiti si nanay. Alam ko sabik na sabik si Karen makilala ang tatay mo. Kaya ngayong may pagkakataon na siyang makasama ang tatay mo, nakalimutan na niya tayo. Sumandal ako sa balikat ni nanay at napaiyak. Habang kausap ko siya kanina, Nay, sobra ako nasaktan. Hindi ko akalain na mas gugustuhin niyo makasama si tatay kaysa sa atin. Matulog na tayo, anak. Alam kong pagod ka sa trabaho. Tumayo si nanay at pumasok na sa kwarto. Alam ko na pati si nanay hindi makakatulog na maayos. Mas nananaig sa amin ang pag-aalala sa kapatid ko. Napabuntong hininga na lang ako. Lumbas ako ng bahay nang hindi ako makaramdam ng antok. Chloe, napatayo ako dahil sa bagong dating. Anthony, ano ginagawa mo dito? Marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Come with me, please. Hindi ko na malaya na pumayag ako sumama sa kanya. Dinala niya ako sa bahay namin. May inabot siyang baso ng alak. Agad ko iyong nilagok. Tumabi siya sa akin. Napatitig ako sa labi niya. Namalayan ko na lang ang sarili lumapit sa kanya at tinalikan siya. Sa sobrang pagkamis ko sa asawa ko'y parang nawala lahat ng agam-agam ko. Nagising ako dahil sa paggalaw ng taong katabi ko sa kama. Nang may ma-realize ako, agad akong bumangon. Napasigaw ako. Napabangon si Anthony nang wala sa oras. Halata sa gwapo nitong mukha na tulog pa ang diwa niya. Nasampal ko si Anthony. Hinawakan niya ang pisngi na nasampal ko. Bakit mo ko sinampal? Takang tanong niya. Sinipa ako siya dahilan para mahulog siya sa kama. Mabuti na lang at nahila ko sa kanyang kumot na pantakip sa kahubdan ko. Oh, what's wrong with you? Inis na sabi nito. Tumayo ko at pinulot ang damit ko na nasa lapag. Pumasok ako sa banyo. Nang makabihis na ako'y lumabas na ako. Nabutan ko sa Anthony na seryosong nakatingin sa akin. Nahihiyang nag-iwas ako ng tingin. Kailangan ko na umuwi. Sabi ko, "This is your home, Chloe?" Sinamaan ko ng tingin sa Anthony. Sa tingin mo, nakalimutan ko ang panluloko mo sa akin? Hindi, Anthony. Aalis na ako. Hinawakan niya ang braso ko. Dito ka lang, Chloe. Asawa pa rin kita. Aknang sasampalin ko siya ng masalo niya ito. Utang na loob. Nakisang sampal ka na sa akin kanina. Imbes na good morning kiss, makuha ko sa iyo isang paladsipang inabot ko. Reklamo niya at napakamod siya ng ulo. Natulala ako sa kanya. Namiss ko rin ang mamangha sa asawa ko. Pinigilan ko ang sariling matawa. Aalis na ako, Anthony. Sabi ko't nagpanggap na wala na siyang epekto sa akin. Namisi si Anthony at naglalambing na yumakap sa akin. Breakfast muna tayo bago ko umalis. Lumayo ako sa kanya. Seryoso ako, Anthony. Dapat hindi na ako sumama sa'yo. Sumilip ako sa kanya. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Nagiwas ako ng tingin. Kailangan ko nang umalis. Hinawakan niya ang kamay ko. Ihatid na kita. Pinabayaan ko na lang siya sa gusto niya. Pagkarating namin sa bahay, hindi ko na siya pinapasok. Umalis na rin sa Anthony. Bago yun ay umirit pa siya ng halik. Pinagbigyan ko na lang total walang masama dahil mag-asawa pa rin kami. Habang kumakain kami ni nanay, nakatulala lang siya. Nag-aalala ako kay nanay dahil ito ang unang beses na hindi namin kasama si Karen. Nagpatuloy ang buhay namin ni nanay kahit na wala na ang kapatid ko. Umaasa ako na walang pagsisisi si Karen sa desisyon niya. Araw-araw laging pumupunta si tatay sa cafe. Pinipilit itong tumira ako sa bahay niya para magkasama kami ng kapatid ko. Lagi ko siyang itinataboy hanggang sa nadamay na pati ang trabaho ko. Nakausap ni Ma'am Samantha si tatay. Tinakot ni tatay si Ma'am Sam na kapag hindi ako tinanggal sa trabaho, mawawala ang lahat ng pinaghirapan nilang mag-asawa. Pati na ang mga nagtatrabaho sa cafe ay damay din. Kaya kinausap ako ni Ma'am Sam. Naintindihan ko kung tatanggalin niya ako. Ayokong pati sila'y madamay sa problema ng pamilya namin. Problemado akong umuwi. Naalala ko bigla ang huling pag-uusap namin ni tatay. Kung hindi ako titira sa bahay niya ay gagawin nito ang lahat para maghirap kami ni nanay. Walang sino man ang tutulong sa amin. Pagkarating ko sa bahay ay ibinalita ko kay nanay ang nangyari. Anak, napatingin ako kay nanay. Bakit, Nay? Oras na para sumama ka sa tatay mo.
bahagi akong natawa. Nay, nagbibiro ka, di ba? Ayokong iwan ka. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Pinapahirapan na tayo ng tatay mo, anak. Makinig ka. Mahal ka ni Diego. Kayo ng kapatid mo. Ginagawa lang ito ng tatay mo dahil gusto kanyang makasama. Maluha-luha ko siyang tinitigan. Nay, hindi kita iiwan. Ikaw na lang ang meron ako. Hinaplos na nanay ang pisngi ko. Hindi pa ito ang huli, anak. Magkikita pa tayo. Hindi kanya mailalayo sa akin. Gagawa ako ng paraan para makasama ko kayo ng kapatid mo. Parang siguradong sigurado si nanay sa binitawan niyang salita. Pero nay, hindi siya papayag na makalapit ka sa amin kung titira ako kasama niya. Ngumiti si nanay. Oras na para bumalik na ako sa pamilya ko. Mahal na mahal kita, anak. Ayokong nakikita kang nahihirapan. Niyakap ko ng mahigpit si nanay. Mahal na mahal din kita, nay. Kinaumagahan ay sinundo ko ni tatay. Nakikita kong sobrang saya niya pero kabaliktaran naman ang nararamdaman ko. Sa huling sandali yumakap ako kay nanay. Nag-iyakan kaming dalawa. Anak, masaya ako dahil sa wakas ay kasama na kita. Inirapan ko siya. Hindi ibig sabihin na pumayag akong tumira kasama ka. Napatawad na kita. Nagkakamali ka dahil hindi kita mapapatawad. Nawala ang ngiti sa labi ni tatay. Natahimik sa tatay at hindi na nagsalita. Pagkarating namin sa bahay ni tatay ay sumalubong sa akin ang kapatid ko. Ate! Yayakap sana siya sa akin nang lumayo ko sa kanya. Bakit ate? Takang tanong niya. Saan ang kwarto ko? Gusto kong magpahinga. Baling ko kay tatay. Inutusan niya ang katulong na samahan ako sa kwarto ko. Sakala ako nakahinga ng maluwag nang mawala na sila sa paningin ko. Naging malamig ang pakikitungo ko kay Karen dahil hindi ko pa rin matanggap na mas ginusto niyang makasama si tatay. Biglang sumakit ang ulo ko. 2 buwan na ang huling may nangyari sa amin ni Anthony. Napakagatlabi ako. Hindi ko maikakaila na sobra kong namimiss si Anthony. Napansin ko na madalas ako mahilo at magduduwal. May namumuo na ring hinala sa isip ko kung bakit ganito ang pakaramdam ko. Nag-take ako ng pregnancy test and it turns out na positive. I'm pregnant with my husband's baby. Natuwa ako dahil pangarap ko lang noon ay natupad na. Hindi ako makapaghintay na ibalita kay Anthony ang magandang balita. Nagmulat ako ng mata na may marahang tapik akong naramdaman. Nakangiting mukha ng kapatid ko ang una kong nasilayan. Bumangon ako. Ate, ready ng breakfast? Kami ni tatay nagluto. Masaya niyang saada. Tumango ako tumayo mula sa kama. Ano pang ginagawa mo dito? Sit ako sa kanya. Para naman siyang masaktan dahil sa sinabi ko. Ate, galit ka pa rin ba sa akin? Ano sa tingin mo, Karen? Hindi siya sumagot. Naluluhan niya akong tinitigan. Mauna ka na. Susunod ako. Tumango si Karen at lumabas na. I let out a deep sigh. Hindi ako sanay na hindi kinakausap ang kapatid ko pero gusto ko malaman niya na hindi ako natuwa sa ginawa niya. Pinaramdam niya sa akin na wala kaming halaga para sa kanya. Hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako dahil hindi na namin makakasama si nanay. Buisit na lalaking iyon. Kung hindi lang siya bumalik sa buhay namin, hindi na sana ganitong kakomplikado ang lahat. Dahil sa kanya, kaya kailangan naming iwan si nanay ng mag-isa. Miss na miss ko na nga si nanay. Kung sana lang ay nandito siya. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba na. Natahimik ang lahat nang dumating ako. Nanlaki ang mata ni Jane. Tumayo siya mula sa akin na upan. Anong ginagawa mo dito? Galit na aniya. Bakit hindi mo tanungin sa kanya? Turo ko kay tatay. Jane, di ba't sinabi ko na sa'yo na anak ko si Chloe? Napamaang si Jane. Akala ko nagbibiro ka lang, Dad. Tsaka, itong babaeng ito kapatid ko. No way. Napataas ang kilay ko. Sa tingin mo ba gusto ko maging kapatid ka? Wala akong kapatid na mang-aagaw. Phew! Akman sasampalin niya ako nang agad ko yung nasalo. Itinulak ko siya ng malakas. Ngumisi ako at matapang siyang hinarap. Akong nauna kay Anthony. Kami sana magkakatuluyan kung hindi ka pumasok sa eksena. Napairap ako. Paulit-ulit na lang. Hindi pa ba sapat na pinabaya ko na sa Anthony sa kanya? Kahit ano pa sabihin mo, ako pa rin ang asawa. Nakikihati ka lang ng oras sa asawa ko. Ang kapal mo. Ikaw pa talaga matapang?
Akmang babawi ako sa kanya nang pinigilan ako ni Karen. Hinarap ni Jane si tatay. Palayasin mo siya, Dad. Hindi ko papahig na nandito ang babaeng yan. Utos niya kay tatay. Umiling si tatay bilang tugon. I'm sorry, Iha. Nakapagdesisyon na ako. Maninirahan sa Chloe dito kasama natin. Hindi makapaniwala si Jane. Padabog siyang umalis. Kumain ka na, Iha. Nabaling ang atensyon ko kay tatay. Naupo ako sa tabi ni Karen. Tahimik ang lahat. Pagkatapos namin kumain ay naupo ako sa hardin. Nakakapanibago ang lahat. Dati mahirap lang kami, ngayon si tatay, kilalang businessman. Hindi lang dito kundi sa ibang bansa din. Masaya ka ba? Napalingon ako sa likuran ko. Paano ako magiging masaya kung nakikita ko kayo ng anak mong kabit din? Nginisian ko siya. Kumuyom ang kamao niya. Galit siya lumapit sa akin. Because of you, kaya umalis ang anak ko. Ngayon lang nagalit sa kanyang asawa ko. Napapapalakpak ako. Wow, asawa? Kailan ka pa naging Mrs. Amores? May panguyam ko sabi. Ako ang asawa ni Diego. Tumawa ko. Mas lalo siyang nainis sa akin. Ang kapal. Walang kasing kapal katulad ng anak. Kami pa rin ang legal na pamilya. Kabit ka at mananatili kang kabit. Sasampalin niya sana ako nang dumating si tatay.